Hello everyone, Bren Mendoza here and welcome back to my channel. For today's video guys, magre-review tayo ngayon ng bagong powder. Ito yung powder ni Vice Ganda kasi na-excite ako kasi marami ako nakita mga good reviews about this product. And ito, binili ko to from Lazada. Ayan. Kakarating lang niya guys. So, ito, binabuksan ko na. Pero, ayan. Nakalagay sa malaking bubble wrap and then kapag nilabas mo, meron pa siyang bubble wrap. Ayan. So, tanggalin ko muna. So guys, nag-decide ako i-review tong product na to sa daylight kasi para makita nyo yung natural finish sa mukha ko kaysa dun sa banyo kung saan talaga ako nagre-review ng products. Kasi feeling ko na wash out ng fluorescent light kasi may fluorescent light dun sa taas. So, feeling ko hindi niya nakikita yung totoong totoong itsura ng powder. So, ayan guys, nabuksan ko na. Yung packaging niya guys, medyo compare sa powder na meron ako, medyo manipis at medyo maliit, which is good kasi ngayong summer kasi diba, imbis na magdala tayo ng super laki na bag, yung mga maliliit na bags na lang kasi diba, ang init-init na nga, magdadala ka pa malaking bag. Yung packaging and then yung feeling gusto ko rin, pero ang hindi ko lang nagustuhan yung color kasi hindi ako fan ng color nito. Ang gusto ko talagang shade ng pink is yung, alam niyo yung medyo pastel, yung lang, pa-bebe pink lang, like mga Korean pink, ganun. So, okay lang. Madadala ko pa rin naman to kahit saan. So, yan, tanggalin na natin yung plastic. Sa likod, meron itong mga butas-butas. Dito yung yung puff para makahinga. And then, dito yung mga details. Ang tawag dito is Vice Cosmetics Duo Finish Foundation. And ang shade ko dito is Chesa. And then, ang sabi, oil control, buildable, and blurring. And meron siya SPF 25. And ang nakalagay pa rito, it costs 245 pesos. Since binili ko siya sa Lazada, meron siyang shipping fee na 45 pesos. So, 290 ang nagastos ko. And then, ang sabi rito, contains 7 grams or 0.25 ounces. And 24 months yung kanyang lifespan. And then, sabi, paraben-free, cruelty-free, and vegan. So guys, in person, medyo yellow siya. Okay siya kasi tingnan niyo yung skin tone ko. Pale ako. Tsaka meron akong yellow undertone. Kung nakikita niyo dito sa camera, yung nag-register dyan sa camera, medyo maputi. Pero pagdating dito in person, yellow. Yellow siya. And then may nakalagay na Vice Cosmetics. Tama ba? Yan, ito. May naka-emboss na Vice. So, try natin yung sponge. Ewan ko kung magugustuhan ko. Pero let's see. So, ayan. Nakikita niya. Ito yung product. Ilalagay muna ako dito sa right ng aking face. Kung makikita niyo yung hayaan nyo na yung sa likod ko kasi yung kapalit ko nagbibihis. So, ayan. Medyo yellow siya sa akin, guys. Nagulat ako dun, Kasi diba ang color ni Tony Sia is Chesa. Yun. Nakita ko siya in person. Madalas ko siya nakikita sa SM San Lazaro. Mas maputi siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit medyo dark siya sa akin ngayon. Pero, wait. Maputi yung leg ko kaysa dito diba sa face. Pero okay lang. Gusto ko yung medyo gusto ko dark yung foundation or powder sa face ko para magmukhang maliit. So yun yung iniin ko ngayon. Especially summer na, diba? So far guys, ayan, nakikita nyo, medyo na-blur out niya yung yung pores ko kaysa dito. Medyo hindi niya siya makikita rito Pero in real life, may mga pores ako dito. Pero ito, chinek ko. Na-minimize niya guys. Meron akong ilan na nakikita pero grabe, natakpan niya. Buti guys, meron akong pimple dito. Ayan, hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro dun sa Huda Beauty ko. Minsan kasi pasaway ako nagpa-foundation ako habang nagtitraining. In fairness guys, natingin daw ni redness ko lalo na sa may nose dito, tsaka dito. Natakpan niya guys. And so far, okay yung sponge. Okay. And then, ang nagustuhan ko pa rin sa powder na to, hindi siya yung powder na powdery. Yung alam mo yung natural lang. Ayan Buildable din siya guys. Totoo yung sinabi, buildable.
Ang napansin ko rin dito guys, medyo nagkikling siya sa mga dry patches ko. Like ito. Meron ako ditong dry area. So medyo siya, babalat ng konti. Pero okay lang, let's see. Tingnan natin kapag nahaluan na siya ng oil ko throughout the day. So guys, magtatry naman tayo ng powder brush. Ito yung gamit ko, yung kay Ann Flutes. Yan. Hello Mama Ann. So guys, kapag gagamit kayo nito, medyo syempre alam nyo na nadududot nyo yung pan. So talagang may mga fallout. Okay lang yan. Powder eh. Medyo minimal yung nabibigay ng brush sa akin ng coverage. So far guys, medyo gusto ko yung sponge. Siguro kasi nabigyan niya ako ng blurring effect. Ito kasi parang dinas off lang. Siguro guys, okay yung brush for retouching. Pero yung sponge talaga, kung gusto niyo ng first application na maganda, gamitin niyo tong sponge. Let's see, build natin. So yun guys, kahit build ako ng build using this brush, hindi siya nag-kikling sa dry patches ko. Siguro, alam niyo naman na gusto ko natural finish lang. Ito lang gagamitin ko. Pero pag gusto niyo talaga ng full coverage, gamitin niyo yung sponge. Pero kung natural lang, ito gamitin niyo. For the oil control naman guys, i-check ko later. Mag-check in ako sa inyo later para mabigyan ko kayo ng update. And anong oras na ba ngayon? 4:11 PM. Ayan. 4:11 PM. So, mamaya mag-check in ako ng ilang oras. So, see you later guys. So, welcome back guys. So, ngayon dito na ako sa bahay. And bago ako magbigay ng final verdict sa inyo, magla-last check-in muna tayo. So, yun guys, check ko muna yung aking skin. Kung ano ang condition ngayon sa face ko. Yung powder pala sa aking skin. So far guys, na-lessen niya yung yung pag-settle sa dry patches ko. May konti pa rin, pero medyo parang pawala na nga eh. Feeling ko dahil sa oils to, sa face ko, parang nag-blend ganun. And hindi pa ako nag-blot Ito kasi yung gusto ko eh, yung sa yung texture or yung parang surface ng skin ko. Gusto ko talaga dewy. Kasi mahilig ako sa K-pop, Korean drama, mahilig ako sa ganun. Pero gusto ko talaga, yung complexion ko gusto ko talaga dewy, ganyan. And so far maganda yung binigay niya sa akin. Kasi diba pag powder, nag-cake or mukha siyang powdery. Pero ito, pag naghalo yung yung oil niya talaga sa powder, parang ang ganda. Parang siyang foundation na medyo sheer, kung tutuusin. Pero okay siya guys. At nakalimutan ko. Wait lang. Ano oras na ba? So guys, ito. It's 9:27. So ilang hours yun? 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga nasa 5.5 or 5. Basta 5 hours na to guys. So, ayan. Hindi pa ako nag-oil up ng malala. Kung tutuusin guys, maganda yung oil control nito. Sobrang happy ako sa oil control nito. Pero feeling ko kapag umabot ako ng 12, lalabas na yung oil ko. So, kailangan ko na mag-blot and then mag-retouch ulit. Here's my final verdict. Unang-una yung packaging, okay siya guys. Sobrang handy or what. Pero hindi lang talaga ako fan ng color. Pero, niya yun eh. Company ni Vice to eh. Gusto niya pink. So, wala tayong magagawa dun. Pero, all in all, gusto ko talaga yung packaging niya. Lalo na yung mirror. Sobrang ganda ng mirror guys. And then yung puff. Medyo okay siya sa akin guys. Nagulat ako na okay siya sa akin. Sobrang niya, bouncy. Kahit medyo thin siya. Alam niyo naman ayaw ko na medyo thin. Pero gusto ko talaga yung feel ng sponge ni Vice. And then, dito naman, medyo nalilitan ako sa parang product. For $2.45. For me, sige, okay na yun. Kasi maganda yung packaging, yung mirror bongga. Pero yung, siguro, diba nga yung sabi ko dun sa isang powder na gusto ko lakihan nila. Yung Maybelline ba yun? Gusto ko yung powder lakihan nila kasi masibang ako. Gusto ko kasi yung talagang... Kasi maganda yung product eh. So parang nakakahinayang naman kung diba? Kung hindi siya malaki. Sayang. Pero okay lang. Mag-repurchase na lang if naubos ko to. Kasi
245. Sulit na yun guys, kasi maganda yung product, maganda yung packaging. Sobrang true siya sa kanyang claims. Like, anong sabi niya? Oil control. Magandang oil control. Buildable. Oo, maganda yung buildable. Pero pag sobra, nakikake siya. Like, yung pag ginamit yung sponge, nakikake. Then, yung blurring effect niya guys, sobrang totoo. Siyempre, kapag malapitan mo titignan, may mga pores ka, pero pag malayan, wala. Natakpan niya yung pores ko dito, yung di ba yung sinabi ko sa inyo dito sa my right, natakpan niya talaga guys. And then, ang pinaka-ayaw ko lang talaga yung nagsasettle siya sa aking dry patches. Hindi ko to mare-recommend sa mga dry skin. Except na lang kung magmo-moisturize kayo ng face nyo before using this. Pero for oily and no oily skin, okay siya. And tsaka pala guys, munti ako nakalimutan yung gusto ko pala dito. Yung shade range na guys. For Filipinos talaga. Ako, tingnan nyo diba, medyo maputi ito kaysa sa face ko. Ayun ang gusto kong i-sport ngayon eh. Ayoko kasi, lalo na summer ayoko kasi na medyo light talaga sa face ko. Gusto ko talaga sakto or medyo darker sa skin tone ko para lumit yung mukha ko. Pero yan, nagulat kasi ako diba nung pag-apply ko, yellow siya. Pero once na nag-blend siya sa oil mo at blend mo siya na maayos, parang nag-i-stick siya sa skin color mo. Ayan medyo maputi yung line ko kaya sa face ko. Pero okay lang yun. Na-enjoy ko talaga tong yung yung Chesa na shade. Yun yung gusto ko talaga. Yellow undertone. So, thumbs up guys. Marirecommend ko sa inyo tong Vice Ganda Duo Finish Foundation. So, see you later. See you next time. Bye-bye.